Okay, balik na po tayo. Ito, yung another question na tumasok sa atin or observation. From 0947-863-3415. Oy, huwag nyo kalimutan, bigay naman yung mga pangalan nyo kung saan kayo nandun para malaman namin kung saan bahagi ng Pilipinas kayo nanggagaling. Marami talagang atleta na magaling pero hindi nakapasok sa Olympic Games or ibang sport. So they're confirming what you're saying. They prioritize the mixed races, example, Phil-Am. Ano ba dapat gawin dito, Atty. Mendoza? Well, simply open it to everybody qualified. Well, how do you compel them to do that? You mean these NSAs? Yes. Well, how do you compel to do that? Already... Can somebody file a case against them for discrimination? Oh, yes. 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 Ah? Yes. Kasi baka sabihin nila, hindi naman namin alam kung gaano kagaling. Yes. If sama mo lang sa competition. Ray, alam mo, anybody can file. But the problem is, itong mga, let alone ang mga swimmers natin, or any athlete for that matter, mahihirap na nga eh. Yung pagkain na lang sa lamesa na kakainin nila, i-file pa nila sa court. I mean, you know, it's laughable, Ray. It's laughable. Much as they would like it, you know, how can they do it? The time involved, the money involved. Tsaka ang bagal ng proseso. Correct, Yes, exactly. By the time matapos yung kaso mo, Baka lolo na siya. May apo ka na. May apo na. Tapos Hindi ka na pwede. Laos ka na pagka gano'n. Yes. Alright, what are the legislative remedies that you are contemplating in the Senate Working Committee on Sports that will at least give a ray of hope to some of the yung mga ating mga kapatiran dito na marahil talagang hikahos sa buhay. Pero nandoon yung kanilang physical skills at kagustuhan na magdala ng honor to the country. Ray, you know, there has got to be a realization of the flaws currently going on right now. Some kind of an inventory where we failed. Will you, in your committee, come out with an overall study that says, itong problema ng ating sports associations, one by one? Oh yes, I can speak about that, especially in swimming. No, but can we come up with that committee, come up with an overall study, if there are 10 associations, 15 associations, and ilista lahat ng problema sa bawat association so you can come up with recommendations. Why not, Ray? About that. Why not? Hasn't it been thought of when we have got such a failure? Well, Ray, you know what? You should Oh. sit in the Senate because no one has even come up with that kind of thought. You see, someone has to lead. Someone has to lead. My voice is just too small. Alam mo, you ang know? problema doon, attorney, sabi nila, kailangan ko ng 200 milyon para tumakbo sa Senado. Saan kukukunin 200 milyon piso para tumakbo sa Senado. Paano ko upo sa Senado? Wala naman akong ganung pera. O kaya tingin ko, aaksayihin ko yung para maupo sa Senado. Well, I think you're one of the men who should sit there kasi yung mga questions mo are questions that are leading, that will resolve the problems in Hindi ko naman sports. kailangan maupo sa Senado para magtanong ng leading Well, question. your voice and my voice, Ray, are just too faint. Hopefully, malakas dapat yan. Hindi boses ng tinig ng mga nanonood sa atin, malalakas yan. Kanya kailangan tayong magsalita po. Wag po kayong upo-upo lang yan, pinapanood ninyo ako ditong naghihirap at nagmamalasakit. Kaya nga, Ray, we're very glad you called us up, you invited us. At least itong faint voice na to, lumalaganap. Sana masustain. Marami tayong nakikinig dito mula ng Apari hanggang Hulo. Oh, that's good. Kanya ako'y sinasabi ko dito, guluhin ninyo ang inyong mga kongresista at inyong mga senador para talagang mabigyan na ng lunas itong ating question ng sports. Kung kailangan, mag-text kayo, padala kayo dyan hanggang kay Pinoy. Kailangan. Because kailangan mapagdulayan talaga ng atensyon. This national calamity called Philippine sports. Di ba? Okay, from 0939-420-0838 from Aurora Province. Nagkakaroon din ba ng lagayan para makapasok kahit di qualified? I don't know anything about that. Pasang obviously, sa swimming. Hindi nga qualified. Nobody meets the Olympic standard. Ba't mo padadala doon? Number 2, kailangan malaman, ilang atleta ba nagpunta pero magkano ang ginastos ng lahat ng NSA para sa mga ibang opisyal na sumama? Out of 95 million Filipinos, 11 lang yung nag-qualify dun sa kanya nga. Tapos ang dapat diyan may subsidy pa yan ng mga
Olympics eh. Oo. So, hindi talaga dapat ganun kalaki yung ginagastos. Pero, pag nakikita mo sa dyaryo, milyon-milyon talaga yung pera na sasabihin nila na ginastos nila eh, at nailabas. Pero you know what, Ray? Oo. Bata pa ako na ririnig ko na yung milyon-milyon na nagagastos. They have yet to come with a detailed computation And and full disclosure of what it is. Kanya kailangan natin yung Freedom of Information Bill eh. Yes. Kailangan talaga mailabas. People, ang mga taong bayan, kailangan may access o kakayahan Yes. na siya sa atin ng impormasyon tungkol sa mga gastos, sa ganito, sa ganito. Lalo na, wala namang national security matter involved in our sports Yes, association. oo. Pangalawa, yung mga NSAs are all government entities given by the and controlled by the Philippine Sports Committee. Hindi ba? So, yung perang binibigay sa kanila, kailangan pananagutan yan. Hindi gratis at amore yun na pwede mong ibulsa pagkat gusto mo. At saka ang gusto ko lang sabihin dito, kamukha yung preparation for 2012 Olympics, 34 million. Kamukha niyan, walang nangyari. Bakit nagbibigay pa rin yung Padre de Familia, yung Philippine Sports Commission, despite na wala nang Tsaka isa lang ang pinadala mo eh. Dalawa lang. Dalawa lang. Sa swimming, dalawa lang. 34 million. 34 million ang binigay eh, in preparation for the 2012 Olympics. Pero ngayon, bigay pa rin ang bigay eh. Sana matignan nila yan. Ay, meron ka pa kasi perang ibibigay. Ikaw naman, Coach Susan eh. Ano ka, sineswerte? Sila ang sineswerte sa ngayon. Dapat, Diba? Dapat mabago. No? dapat mabago. Alright, 0922-450-3793 from Clayhammer. Uy, gandang pangalan, of Cavinti, Laguna. Paano makikialam ang president or government? Sabi ni Piping Cojuangco, wag ninyo pakialaman ang POC dahil private kami. So the POC can meddle with PSC, but the PSC can't touch the POC from just being a private body. Well, ang gobyerno can meddle with PSC and tell the PSC, hindi, you act on your own, you got a budget, I'm gonna give you a budget, you develop the administrative and managerial structures to be able to control what's going on and give account kung ano man ang binigay sa iyo ng PAGCOR o ng ano bang ahensya ng gobyerno o yung PSC. binigay sa iyo ng private sector. Hindi ang PSC makikialam sa POC. Pero ang sinasabi nitong dalawang kaibigan natin dito na bisita, ang POC talaga, being a private sector company, a private company, should not meddle with the activities of PSC and hindi pwedeng magpailalim sa PSC. And to Ray, for the statement made by the POC that the government should not mind its affairs because it's private, I thought it's a very stupid statement, okay? Now, you cannot stand alone. Though you're a private entity, you're still subject to all the rules and regulations of the country where you're putting up that business. Correct. Especially if you try to control government agencies. Yes, exactly. So that is a very unfair, stupid statement to say that. Now, ang POC dapat sumunod sa pamahalaan. Hindi siya yung naghahari. Dapat matingnan. In fact, kung pinalalakas niya ang kanyang muscles, if he's flexing his muscles, na he's lording it over, ba't hindi niya maasikaso ang NSAs or yung inappoint niya sa PSC na umupo sila? Ilan lang naman sila. Tsaka hindi naman niya dapat i-appoint ang nagumuno sa PSC, dapat gobyerno Well, nag-appoint siya, we have heard that it was through his grace that he got appointed. Okay, all right. So he can not what he can deny. Yes. Okay. Yes. From 0928-908-4040 from Wing of Sampaloc. Dapat si Ma'am Nikki Cosseteng na lang ang president ng PSC. Siguradong aangat pa siguro ang Pinas sa larangan ng sports. Well, I didn't know that Senator Nikki was aspiring for that. Is she or hindi naman ata eh? I don't know. Hindi naman po. Tumutulong lang si Senator dahil nung nalaman niya nga na may exclusivity na hindi ka pwedeng lumangoy, kung hindi ka miyembro, hindi siya naniniwala. Bilang isang dating senadora, sabi niya yung karapatang pantao ay nawawala. Ayun. So dito natin nakikita na mukhang malawak at malalim ang problema ng ating sports dito. So ang karangalan ng Pilipino hindi umaangat, hindi maiangat because the structure prevents
di pagtaas at pagkakilala at pag-recognize ng mga tunay na atleta na devoted to their sport and excel. You know, Ray, tama yan. You know, I am very pleased with that statement. Nalulungkot ako, Ray, because, you know, we have been subjected under Spanish regime for more than 300 years. Alam mo yung mentality ng Pinoy na Indio, ganyan ang nangyayari. Pero alam mo, medyo nagsasawa na rin ako, attorney, na Hindi pagbintangan dapat yung mga Kastila eh. Hindi. No. Hindi ko, no. In fact, hindi ko pinagbibintangan. You know what it is? Hindi natin pinagbibintangan. Tayo, sinasabi natin, gumising tayo. Tanggalin, attitude yun ng Filipinos. Dapat tanggalin yun. Na dapat tumayo Marunong na tayo. tayong manindigan. Nakita na natin yan eh. We've read it in the Philippine history Pero books. alam mo, tingnan mo, maski na nung panahon ng mga katipunan, hindi natin pwedeng sabihin hindi marunong manindigan ng Pilipino. Marunong manindigan. Pero tinan mo nangyari sa katipunan. Nag-away-away si Aguinaldo at si General Correct. Luna. Nagpatayan pa. Nagpatayan silang dalawa. Yes. At so hindi na bubuo ano man. Sabi nga nila, meron 9 na Pilipino, 10 asosasyon eh. Pero Ray, Bakit din ang Ray, question dito? look. Bakit hindi tayo marunong makisama sa bawat isa? Ray, ako mismo while I'm seated here, Opo. iniisip ko yung mga katanungan mo, bakit tayong tatlo nagkakaintindihan? Alam mo ang mga tanong na dapat itanong sa amin, pinipilit namin sagutin, and I'm sure if you invite other NSAs, ganyan din. But the question is, bakit? Alam mo, sasabihin nila, siguro nagkuntsaba kayong tatlo dyan. Hindi. First time nga lang kita nakita ngayon, Ray. Nag-rehearse kayo bago Hindi ng tayo programa. nag-rehearse, Ray. Alam ko hindi natin gawain Oo, yun. Pwede kong no. sabihin ng buong katapatan. Yes. Wala pong script dito. Wala. May mga guest ka namin. Tapos, hingi nga ng question nyo kung ano itatanong nyo. Sabi ko parati, ay wala kaming script dito. Yes. Wala kaming question na binibigay. Be spontaneous. In fact, for the public viewing, I would like to say, I just met Ray 10 minutes ago. Hindi naman. Almost 1 hour na kasi No, what I'm programa saying natin. before the actual show. Okay, so 0917-821-0885. Bakit kaya ayaw magbitiw ang mga nasa posisyon sa sports? When almost all of them have cases. Malversation of funds or even plunder. Iyan Abala nga. ewan ko ba? Kami Kasi dito dito sa ating bansa, maski na ano kasusun mo, maski na nakumbik ka, I am innocent. Alam mo, munting lupa, punong-puno daw ng mga inosenteng tao. Yan nga din ang tinatanong namin eh. Bakit kaya nakaupo pa sila? Samantalang sila mismo may problema sa paghahawak ng pera. Kasi walang ibig sabihin ng sistema ng hustisya dito. Selective. Yes. This is why it's so important, and madalas nadidinig nyo sinasabi ko ito, we must maintain the rule of law. And at least, hindi ko pa nasasabi sa maraming tao ito, pero ang katotohanan po, ang rule of law, ang unang ina-address at pinupuntirya ng rule of law, yung may kapangyarihan sapagkat ang batas ang nagsasabi ng mga limite ng kanilang paggamit ng kapangyarihan. Sapagkat merong naglagay sa ibabaw, merong tao sa ibabaw na walang limite sa kanyang kapangyarihan, dictatorship ang labas. Pero yung mga nauupo sa itaas, merong kapangyarihan sa lugar ng gawin sa tama, nagagalit pag merong naglilimite sa kanila. Yes. So it becomes a very personal, very wala nang objectivity. And that's not good for the country. Yes. At dito natin nakikita rito, ito, very personal, walang objectivity ang patakbo ng mga NSA. Yeah. Tapos bata-bata system, ako naglagay sa iyo, ganito may utang na loob ka, which are traditional social values. Works against the country. Yeah. The interest of the country. Ngayon, alam naman ninyo ang aking tinutulak dito parati, ano ang mabuti para sa bansa. Wala tayong kinagagalitan, wala tayong tinuturo, wala tayong tinutukoy. Pero kung mali ang patakbo at hindi maganda, objectively ang sitwasyon, mayroon ka ba bang makikita mas masahol sa resulta ng itong huling Olympics? You know, Ray, in addition to your statement, yung sinabi mo, sabi nung ating televiewer, bakit hindi sila bumibitiw despite all the criminal charges slapped on them left and right? It's a simple statement, lahat sila'y duwag. They don't have the right position. I just want to say, duwag sila. You know why? If they go ahead and give it up, where will you find them? They use the office. Duwag talaga. And they stay under the cloak of that protection. Alam mo, hindi duwag eh.
Duwag. Magsasamantala habang nandun sila. Yun. They will hang on hanggang hindi na talaga pwede. Hanggang dulo. Ray, Bakit? I'll say it. Paano kakain yung aking mga anak? Mapagsamantalang duwag. Ayun. Yun, mapagsamantalang Hindi, duwag. matapang sa kalokohan, duwag sa katuwiran. Yes. Ayun. Alright, 0917-821, again, 0885, Rattle of Las Piñas. Yung isa, na Hammer, ito naman si Rattle. Dapat ang presidente gumising na. Ang tiyuhin niya sobrang kaguluhan sa sports ang binibigay. Walang kahiyaan. Well, opinion na lang ng caller yan, no? Pero I think there may well be na, tanga, pagka ikaw naman dumating sa certain edad, uy, mabuti pa, medyo mag-retire ka na, huwag mo nang pakialaman yun. Hindi sa ikay masama, no? Pero pag, the older we get, the less able we are. The less energy we have. Ha? Kanya, sa akin dito, again, meron bang Pilipino na kayang isipin ang kanyang katayuan in terms of what is good for the country? Hindi kasi natin pwedeng sasabihin lang, I'm good for the country, that's it. Kasi dito naman sa ating Pilipinas, lalo sa larang politika, anong nangyayari? Sariling pagbibida parati. So, magtataka ba tayo na sa ibang lugar, ganun din ang ibang lugar sa ating bansa, ganun din ang sinasabi ng iba. Hindi, ako pinakamagaling. Bakit ba ganun tayong sobrang yabang? Napakahirap isipin kung bakit ganun ang Pilipino. Ang daming problema, ang daming pagkakamali, ang daming kakulangan, walang integridad, walang katuwiran, pero naniniwala sa kanilang sarili. Over and above the interest of the nation. Right, Wow. right. Well, from 0939-409-6485, from Will Tan of Quezon City, good evening. What if former athlete will handle the POC and PSC? Well, I really don't know. What do you think? Baka pwede rin ho. Kanya lang, being a good athlete is no guarantee you will be a good Oh, administrator. yes, absolutely. Diba? Absolutely. Pero kahit papano merong puso, yung heart and soul na tinatawag namin at naiintindihan nila kung gaano kahirap ang isang maging atleta. Kunwari, kasi kung kunwari, let's say for example, si Robert Jaworski, dating atleta yan eh. Alam niya kung gaano kahirap ang Dati rin mag-training. senador. Dati ding senador. Pero, yung mga nakaupo po, hindi nila alam kung gaano kahirap eh, ang maging isang atleta. Hindi nila naramdaman. Alam mo, Coach Susan, hindi ko inaalis yun, no? And I sympathize with the difficulty na dinadaan ng mga atleta, no? Pero ano man ang dinaanan nila does not necessarily prepare them to administer and handle people, eh. Yes. This is where kailangan siguro maipatunay nila at maipakita muna nila that they have a skill beyond either swimming or track and field Correct. or basketball or this, no? Malalaman naman natin kung talagang meron silang ibubuga, eh. But you cannot determine it so quickly or right after their the height of their performing stint. So, ang question dito, in a lot of other countries, yes, some athletes nalalagay sa critical positions. But for the most part, mga administrador ang nakapwesto ron who have an interest in the sport but are not necessarily athletes. Na sana, naalala mo dati kasi, naalala mo, ginawa nung dating presidente, naglagay siya ng parang padrino sa bawat sport para ma-oversee because alam nila, organisado ang pag-iisip nito, meron sistema, etc., etc. Hindi lang basta't bara-bara. Which I think is also what is necessary. We've got to have a certain discipline. Yes, Kung yes. paano natin patatakbuhin ito. Ang nakikita at sinasabi nga ninyong dalawa, ay walang kadisiplina rito. Karamihan na lang ay nagsasamantala. Huwag naman natin lahatin kasi meron din siguro natitirang mga Meron namang matino dyan. natitirang matino. Ito, 0917-0917-821-0885 again. Dapat ang ipwesto sa sports ay ang may kaalaman at passion for sports. Ngunit ang nilalagay ay ang tatanda na. Puro puti na ang buhok. Ay, wag naman yung nilalait ang mga puti ng buhok. At dapat yan, mayroong wisdom. Yes. Kaya lang, meron dyan puti ng buhok, pero wala pa rin wisdom. No? At hindi na makaakyat sa hagdan. Pero ayaw pa rin bumitaw. Kasi inaantay ang pera. Yun, hindi ko masagot ng diretso at hindi ko alam. Hindi, actually, Time for just a few more statements. Yeah. Ubus na ang panahon natin. Isang oras kasi Yeah. sa television, ang Yes. bilis mawala. Kasi, Sige, Atty. Ray, yung question na yun, no?
who is qualified. Someone who is appointed, before even appointment, nire-refer yan eh. And a competent person is one who knows his strengths and weaknesses. Ang nangyayari, in fact, it's a challenge, no? I'll even pose this as a challenge to those who are incumbents sitting in the PSC. Wala namang isa dyan may alam kung anong trabaho nila eh. They don't even know their charter. No, honestly, why? They have been invited sa congressional hearing or Senate hearing, even the POC, even yung The IOC natin. They do not know the kind of umbrella they're carrying. Katawa-tawa, it's so laughable. So what do you expect? If no one knows, if he Nothing scratches... will happen. Absolutely. Ganyan ang nangyayari sa atin. Now, since we're trying to squeeze in, Ray, I thought I'd like to share this to the public viewers. I think it needs a solid synchronization of all sectors. Now, number one, yung department, yung sinabi mo kanina earlier, the Department of Education, alam mo, we have yung grassroots level natin, mga estudyante yan eh. The Department of Education plays a major role here. Why? It can attempt to designate yung school time and to give time for training. Kasi alam mo, when you develop a child, dapat yan yung cognitive, mental, emotional, all around development. yes, hindi lang, they should transcend beyond swimming skills or Saka athletic almost skills. uninformal, but specialized ang method of study and training. Yes. Iwalay. Well, ito, sinisignalan ako ng aking director dito. Wala na po kaming panahon. Pasensya na po sa ating mga kakulangan dito at hindi natin matalakay lahat. Thank you, Coach Susan. Thank you, Attorney. Thank you very for being much, with us Ray. and for being Yes. so candid and open Thank in you. your views. I hope po nakinabang kayong lahat sa usapan natin tungkol sa sports natin. May nakakita na naman tayo isang lugar kung saan katakot-takot ang problema. Wow! Let's hope that there are better days ahead for Philippine sports and certainly not the ones we left behind. Thank you for being with us. We'll see you next week. God bless you. Peoples of this country, hindi makikita yung mga pinanggalingan natin. Habulin ka ng aso. Hindi nire-release naman ng pork barrel kasi useless naman. Mga patay, papabigyan ko ng 5,000 from my... So, Marami hindi ko na nagsasabi na Hindi. Dahil baka kunyari, lahat ng madi-dismiss, mang-hostage na lang para ma-reinstate.